sobra-sobrang pamumulitika, panggigipit sa mga mamamahayag. Manapay harapin natin ang tunay na pagbabago ng bansa. At ngayon, narito ang palatuntunang Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Noon nasa radyo, ngayon nasa internet na. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na malayang pamamahayag? Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Meron na po tayong 17 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Wednesday po ngayon. August 25, 2021. Kagabi ho mga kababayan, mapapanood naman ninyo. Nagdeklara ho si Pangulong Duterte na kakandidato hong pangalawang pangulo ho ng bansa. Bagaman, hindi pa rin naman binabanggit kung sino ang kanyang running mate sa pagkapangulo. Pero kung masusubaybayan po ninyo, yun pong mga balita, ay parehas ang sinasabi ng dalawa. Nung kanyang anak-anakan, na si Senator Bongo. Sabi ho ni Senator, siya'y walang balak tumakbong pangulo ng Pilipinas. Maliban lang kung kung tatakbong Vice President si Pangulong Duterte ay kakandidato siya. Ay ganoon din ho ang sinasabi ni Pangulong Digong. Kakandidato siyang Vice President kung si Bongo naman ang kanyang, kumbaga parang naluluto na. Opo. Tapos yung kanyang anak naman, na imposible naman sila maglaban-laban pa, di ba? Si Inday Sara. Opo. Kanya lang ho, lagi ko ang sinasabi, kapag kayo ay elected official, ako naniniwala ho ako, kapag kayo elected official, public official, ayan, elected official, public official, official ho lahat yan. Opo. Official ho ang inyong mga sinasabi, tinatandaan, iniidolo kayo, pinaniniwalaan kayo ng taong bayan. Ano man ang sabihin nyo, lalo't sa harap po ng camera. Di ba yung joke-joke ni Pangulong Duterte nung political campaign? That time, vice mayor siya ho ng Davao. Sasabihin niya, sasakay siya ng jet ski, pupunta siya dyan sa, di ba? At dadalhin niya yung watawat ng Pilipinas, aagawin sa China, di ba? Yung pala joke-joke lang. Maraming sinasabi ho ang Pangulo na sinasabing joke-joke lang. Di ba? Pati nga yung kanyang kasambahay na pabalita na tangkang hihipuan. Oo. Tapos yung pala joke-joke lang din. So dito ho, baka ho naman mabiktima tayo na sabagay, baka joke-joke lang din. Ibig sabihin, hindi pa rin natin pwedeng panghawakan yung ni pabor, ni hindi. Naniniwala kayo hindi, sympathizer kayo ni hindi ni Pangulong Duterte, baka bahagi pa rin yan ng joke-joke ng ating Pangulo. Opo. Kasi may mga, may mga existing na. Oo. Pati ho yung mga pag-iimbestiga sa pag-iimbestiga ho ng COA. Sabi nga ho, ay mukhang, wag nang imbestigahan yan. Di ba? Baka joke-joke pa rin yun. Oo. Na wag nang imbestigahan yung DOH na yan, yung mga PhilHealth na yan. Opo. Kasi,
May mga previously kasi gano'n na ho eh. Gano'n na yung mga nangyayari. Pati yung itong sa face mask natin. Oo, pati itong baka dinojok-jok pa rin tayo sa kakulangan. O dito ho sa reaksyon ng gobyerno, sa pagtugon ng gobyerno, dito ho sa kampanya ho sa COVID-19. Opo. Ito analisa lang ng inyong lingkod. Kaya nga ho sabi natin, wag tayong masyadong magpadala. Dito ho sa mga sinasabi ng ilang politiko. Oo. May mga namumulitika na sa unang intensyon, sincero sila, mahusay yung kanilang plataforma di gobyerno. Titingnan natin. Dito sa Oriental Mindoro, marami hong ganyan. Marami hong ganyan. Minsan may mga ilang politiko na pag nandyan na ho sa talaga magiging politician na, hindi na ho ganun kasinsero ang kanilang mga ginagawa. Sa una, kunyari ay ganito, ganyan, opo. Tapos mapapansin naman natin sa kanilang page, kasi uso na ho yung mga page ng mga politiko. Minsan ho, may mga gustong kumandidato ho sa iba-ibang posisyon at sumasawsaw. Oo. Pero iisang issue lang ang kanilang binibira. Oo, iisang issue lang ang kanilang binibira. Tanungin mo ano ang kanilang plataforma di gobyerno, ano ang kanilang gagawin sa bayan. Ang sagot sa iyo, kailangan walang brownout. Pulso ng Kailangan walang brownout. Panay kuryente lang ho ang laman ng kanilang page. Kasi nga, kaya panay kuryente, di sila'y natanggal ho sa posisyon dyan sa sa Ormeco. Kaya panay anti-Ormeco, ika nga. Oo. So, may mga ganong page ho ng politiko na yun lang ho. Iisang lang siya. Iisa lang ang kanyang laging komento. Opo. Pero anong magagawa nyo? Anong trabaho nyo? Anong ilalatag nyo sa Kongreso? Oo. Ano ang gagawin nyo? O, di ba? Sabi nga natin, bolero na yung mga nakaupo. Kayong babagong gustong maging congressman, maging senador, maging governor, maging pangulo ng bansa, ay di hamak na mas bolero pa kayo. Di ba? Sabi nga, kasabihan na ang magnanakaw raw ay galit sa kapwa magnanakaw. Yan. At may kasabihan din na wag ka raw ho magtututuro. Oo. Dahil baka ka raw manuno. Kasi may mga nangyayari ngayon sa ating bansa na dapat malaman ang katotohanan, imbis na harapin kung anong mayroon ka, sino ka o ano ka, anong issue sa'yo, sagutin. Nagtututuro Oo, nagtututuro. Panahon ika ni ganito, magnanakaw sila, di hamak na. Oo, di ba? ng Pilipino. Ito ho mga kababayan ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte mga 3 hours ago. Oo. Ang sabi niya, itong si Laila de Lima ay di hamak na meron siyang unliquidated sa COA nung siya ay DOJ. Siya yung secretary ho ng Department of Justice. Itong si Marojas, nagtututuro ho ang ating Pangulo. Sa kabila ng siya naman ho, ang kanyang administrasyon ay may nag-aakusa at iniimbestigahan din ng COA
doon din sa mga sinasabing anomalya. Oh, di ba? Ayon ho sa kanya, maya-maya ipakikita ho natin. Oo, ipakikita ho natin. Ipapakita ho natin, ano ho yung sinasabi ni Pangulong Duterte dito ho sa isyung kinaharap ng kanyang administrasyon. Oo. At siya ho'y nagtuturo kung sino-sino ho ari. Sige nga, ipakita ho natin. Oo. Mabuti na malaman ng Pilipino kung sino yung magnanakaw. Itong kuha ba sa previous administration, may audit findings sila. Yung dumaang administrasyon, ibig sabihin kay Aquino. Meron dito agency, DOJ, under Secretary Laila de Lima, unliquidated 6.7.44 million worth of cash advance in the year 2013. Itong kay Duque, bibili. Itong kay de Lima, nag-cash advance ng 617.44 million. Unliquidated. Nakulong na lang ang gaga. Hindi niya ma-account itong ano. Tapos sabi nila, nag-press release na na-liquidate na raw. DILG unliquidated 7 billion worth of fund transfers to various projects implemented under the term of former DILG Secretary Marwas as of December 31, 2014. Receivables accounts accumulated to a huge amount of 740 billion because management failed to monitor the monetary liquidations of the fund transfer and the submission of the corresponding financial report. Ito, unliquidated cash advances. Ito pera kinuha talaga. Ito kay Duque magbili Ito, nag-cash advance, nagbali. And other agencies lahat-lahat, may mga kasama na COMELEC, DepEd, DILG, DND, DOJ, DSWD, DA, and others, meron silang 10 billion 14,000. Ito kay de Lima ang pinakamaingay. Turo ka na magnanakaw, kaya nakaganon nga kamay mo. Ito, naturo sa iyo. Doon ikaw dun sa tinuturo mo na ano. Yan ang nangyari dyan. Ngayon si de Lima, maingay. Sige nga, mag-ingay ka nga ngayon. Which reminds me, let me revisit itong face mask. Itong suot ko. You know, at the start of the pandemic, wala ito sa market, wala nga sa mga butika. Kasi hindi naman natin inasahan na bigla na lang kumalat parang sunog yung COVID-19. So, I remember, ako mismo, nandyan man pati yung mga cabinet member, sinabi ko kay Secretary Duque noon, magbili ka ng kung anong kailangan to protect the public. At saka tayo, sabi ko,
paano itong gobyerno kung puro tayo may sakit? Dumating kami dito sa yung World Health Organization na kailangan ng mask. Ito. Wala ito sa saan-saan. Wala pang gumagawa nito. Ang supply nito limitado. Kaya mahal. Ngayon, nung marami na ito, marami na papibili, nagmura na. Pero, tandang-tanda ko, tama ba yan? Tandang-tanda ko na hindi pa tayo matanda. Pareho mo yan, tanda. Tanda ko na sinabi ko sa iyo, this is a pandemic. Kung ano ninyo kung anong pandemic, nagkumakalat ng parang sunog. Sabi ko sa iyo, bumili ka, huwag ka nang dumaan ng public bidding. Sabi ko sa iyo, I authorize you to purchase directly. Yan ang sinabi ko. But despite of that injunction, or rather, despite of that encouragement sa iyo, you went ahead to buy but you conducted a public bidding. Ngayon yung public bidding, mahal pa rin kasi noon walang supply. Ngayon, pwede mo na itong hingiin basi kanino. Kasi marami na eh. Kung kunti lang supply, hindi mag-agawan tayo, tapos mas mahal. Nung marami na, matagal na, dumating na panahon na ito doble-doble na nga para lang magamit. Pero akin ito dito sa gobyerno. Mahirap kasi magano yung mga for the opposition to exploit. Alam na nila. Ngayon, itong kuha ba sa previous administration, may audit findings sila. Yung dumaang administrasyon, ibig sabihin kay Aquino. Meron dito agency, DOJ, under Secretary Laila de Lima, unliquidated 6.7.44 million worth of cash advance in the year 2013. Itong kay Roque, bibili itong kay de Lima na cash advance ng 617.44 million. Unliquidated. Nakulong na lang ang gaga. Hindi niya ma-account itong Tapos sabi nila, nag-press release na na-liquidate na raw. DILG, unliquidated 7 billion worth of fund transfers to various projects implemented under the term of former DILG Secretary Marwas as of December 31, 2014. Receivables accounts accumulated to a huge amount of 740 billion because management failed to monitor the monetary liquidations of the fund transfer and the submission of the corresponding financial report. Ito, unliquidated cash advances. Ito pera kinuha talaga. Ito kay Duque magbili Ito, nag-cash advance, nagbali. And other agencies, lahat-lahat, may mga kasama na COMELEC, DepEd, DILG, DND, DOJ, DSWD, DA, and others, meron silang 10 billion 14,000. Yeah.
nasabihin ninyo ngayon ito kay Dilima ang pinakamaingay. Turo ka na magnanakaw, kaya nakaganon nga kamay mo. Ito, nakaturo sa iyo, doon ikaw yung sa tinuturo mo na ano. Yan ang nangyari dyan. Ngayon si Dilima, maingay. Sige nga, mag-ingay ka nga ngayon. Itong yung sabi nila na meron dito, itong as for the transfer of funds from DOH sa amin na to PSDBM without memorandum of agreement MOA, face masks and shields are included in the common use supplies and equipment in the list of the PSDBM. Secretary Doke will elaborate on this when his time comes to talk. Mabuti na malaman ng Pilipino kung sino yung magnanakaw. Mahirap talaga. Tingnan mo, ako ang naawa sa Pilipino. Talagang bugbog. Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Pilipino, pulso ng Ayun ho, nagtututuro. Oo. Ang tanong ng ating mga kababayan ay yung kasalukuyang nangyayari. Oo, granted na yan. Okay na. Nagnakaw sila. Oo. Ang tanong dyan, kinasuhan ba? Kakasuhan ba ni Pangulong Duterte? Oo. Anong ginawa ng COA? So ngayon, ganyan din ang nangyari. Oh. Yung problema ng mamamayan sa panahon ngayon, noon magnakaw sila, okay lang. Hindi gaanong masakit. Walang COVID-19 noon. So ngayon, may COVID-19, talagang dapang-dapa ang bansa. Noon, noon lang siguro, sa isipin ng taong bayan, di magnakaw kayo basta't kami may trabaho. Basta kami may pagkain, basta kami may hanap buhay. Ngayon ho, walang hanap buhay ang tao. Kung may tinutulong man ang gobyerno, ay hindi sapat. Tapos, may mga ganyan pa pong balita. May mga magnanakaw pa rin. ng Pilipino, pulso ng Para parehas kayo magnanakaw. Pilipino, pulso Di ba? Oh, para parehas kayo magnanakaw. Oo. Inililihis nyo ang isyo na nakapukol sa inyo. Oh, di ba? Sabi nga doon sa, tama ba Papa Rods, doon sa nakalagay sa Biblia na sabi ni Jesus Christ doon sa kanyang mga disipulo. Sinabi niya, kung sino man daw ang walang kasalanan, yung kanyang mga kaharap, ay kumuha raw ng bato at ipukol, tama ba? Ipukol sa kanyang sarili. Oo. Di ba? So, walang kumuha ng bato. Kung sino ang walang kasalanan, kumuha ka ng bato at ipukpukin mo ang iyong sarili. Walang kumuha ng bato. Tapos, ang sabi pa, pag binato ka ng bato, gumanti ka, batuhin mo ng tinapay. ng Pilipino, So ngayon, pag binato ka ng bato, bato rin baka maso pang ibalik sa iyo. So ganyan ho yung isang kasabihan na nakikita ho natin sa mga panahon pong ito. Opo. Pilipino,
Pulso Alas 8:41 na ng umaga. Oo, ano bang kung ngayon? Tahimik pa rin. Bukod ho sa politika, ano bang balita natin ngayon, Papa Rods? Anong mga kung ngayon? O, sabi, 100 disadvantaged worker tumanggap ng for work aid sa pamahalaang panglalawigan. Ayan, dito naman sa Oriental Mindoro ito. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso Ito sa mga nurses na di ba, mayroong wilga-wilga ngayon sa mga health workers natin. Dahil hindi nga ibinibigay yung hazard pay. Kung hindi pa ho tangkang magsisipagwilgahan itong mga nurses natin, mukhang hindi aksyon ng gobyerno. ng Pero sinasabi 1,000 o 135,000 sahod. Germany nangangailangan ng 750 Filipino nurse. Ayun. Ito pa, ang headline. Batas kontra spam message lusot na sa Kongreso. Oo. Bulkang Taal patuloy na nagbubuga ng abo. Media lilimitahan ang COVID box interview sa mga eksperto. Oo. Ba't pinalilimitahan yan, Papa Rods? ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso Okay, tara ho sa aksi. Infinity. Papatawan ng buwis. Grupo ng mga magsasaka tinulugsa ang DAR. Duterte tatakbong Vice President sa election. Ayan. 53% Pinoy gustong magpabakuna ayon sa survey. Early voting bill sa senior citizen pwede PWD approve na sa Kamara. Yan ho yung mga pangunahing balita. Samantala, tingnan natin yung 100 ko na yan. Workers na yan. Tingnan natin. Pilipino. Pulso Sinasabi mga kababayan, tumanggap ng 3,200 mula sa pamahalaang panlalawigan ang 100 disadvantaged workers mula sa iba't ibang coastal barangay ng Kalapan ngayong araw sa buwan sa bulwagan ng panglalawigan. Bahagi ng naturang pamahagi ng Emergency Employment Program ng pamahalaang panlalawigan sa pamagitan ng Education and Employment Service Division. Pilipino. Pulso Dinaluhan ni Puerto Galera Councilor at kinatawan ni Governor Bons Dolor si Meco Atienza ang naturang gawain upang ipabatid ang mensahe ng gobernador. Anya sana makuha ang ideya ng naturang programa ng pamahalaang panglalawigan. Hindi lamang ito o saling pagtulong sa mga nawala ng hanap buhay. Hindi lang ito usapin. Ayun. Nawala ng hanap buhay. Sa gitna ng pandemya, ito ay upang maitanim sa mga isipan ng mga mamamayan ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. ng Pilipino. Ayon pa sa balita, naging malaki naman ang pasasalamat ni Chamberlain Ikalya mula sa Barangay Silunay at isa sa mga benepisyaryo ng naturang programa kay Governor Bons. Anya, napakalaking bagay ito, lalong-lalo na sa katulad niyang nawalan ng hanap buhay sa gitna ng pandemya. Dagdag pa niya, malaki rin ang maitutulong nito upang maiwaksi sa kaniyang isipan ang kahalagahan na manumbalik ang pagpapahalaga sa kalikasan. Ito rin, anya, ay para sa mga kabataang makikinabang sa hinaharap. Matatandaan simula ng naturang programa noong Hulyo 18 sa Barangay Lasarito, Kalapan, kung saan pinangunahan ni Governor Bons ang coastal clean up ng Pilipino. Ng Pilipino. Pulso
ng Pilipino. Nangangailangan daw ho mga kababayan ang Germany ng 715 Filipino registered nurse. Ayon sa anunsyo ng Department of Labor and Employment DOLE. Tumatangking na 230 o 200 o 2,000. Ayun. 2,300 dollar to. O katumbas ng mahigit sa 135,000 ang paunang sahod kada buwan ng mga maswerteng mapipiling mga nurse. Pilipino. Pulso ng At maaari pa itong tumaas ng $280,000 o kung sa piso ho ay 165,200. Kapag tuluyan ng kinilala bilang qualified nurse, may nakalaan ding bonus payment na $250 kapag naipasa ang E2 at B1 sa first take. Ang employer na rin umano ang magbabayad sa transition of recognition documents at certificate at medical check, maging ang visa at airfare ay sasagutin ng employer at tutulong din ito sa paghahanap ng matitirahan ng nurse. O, biruin mo yan. Ngayon, kung ikaw ay nurse at ganun nga ang nangyayari sa bansa, dito sa bansang Pilipinas, igagrab ho ninyo itong ganitong uri ho ng oportunidad. Di ba ga? Igagrab ho ninyo ito. Kaya, kawawa naman ang bansang Pilipinas. Tapos, pagsasamantalahan pa. Inaabuso pa. Ayan. Hindi ibinibigay ang nararapat. Pilipino. Pulso ng Sinabi pa ng DOLE na partikular na hinahanap ng International Placement Service of the German Federal Employment Agency ang mga kwalipikadong aplikante para sa mga Pilipino. Pulso. sumusunod na posisyon. Pulso ng Pilipino. Kaya natin dito, Papa Rods, kung pwede tayo dito. Intensive Care Unit. Geriatric Care, Nurse Home, Elder Care, General Wards. Hindi tayo pwede doon, ano? Pilipino. Pulso ng Eto pa. Medical and Surgery Wards, Operating Room. Sa operating room, pwede tayo doon. pulso ng Pilipino. Pulso ng Urology, Orthopedics, and related field fishery. Ayan. Pediatric and neonatal ward. Ang mga requisitos naman sa aplikasyon ay ang mga sumusunod. Sige. Pulso Basahin natin. Pilipino. Filipino citizen and permanent resident of the Philippines. Pasado tayo doon. Pulso Bachelor of Science in Nursing. Active Philippine nurse license. At least 1 year related professional experience. Beside in hospital rehabilitation centers and our care institutions. ng Applicants must be German language. Hindi tayo pa pwede doon. Pilipino. Pulso ng Pilipino. Proficiency or willing to undergo general language training in the Philippines and attain level B1 to be paid by the employer. Pilipino. Must be able to attend the language class in November 2021, January 2022, or with the B1 or B2 language proficiency level in accordance with the Common European Framework of Reference for Language. Pulso ng Ito pa ho, sa mga gusto ha. Pilipino. Pakinggan po ninyo ito. Maaari rin kumuha ng appointment sa www.paoa.gov.ph or
online service POA.gov.ph online service POA online .aspx at magsumite ng mga dokumento sa Blas F. Opley Building, Mandaluyong City. Pulso Ang mga documentary requirements ay ang mga sumusunod: ng cover letter and curriculum vitae and colored passport size picture. Nursing diploma, notarized copy, board certificate of the license from the Professional Regulation Commission o PRC. Certificate of employment and related filed previous and current notarized copy. Pilipino. Pulso. Attendance in our level certificate of German language if able. Pulso. O available. Copy for valid passport. Ayaw yung mga requirements na pwede ho ninyong isumite. Sa Agosto 27, itong taong ito, ang deadline sa pagsubite ng aplikasyon sa POA Regional and Office habang ang gusto naman habang sa August 31, 2021 naman para sa mga aplikante sa Central Office POA Ortegas. Ng Ayan magandang balita ho. Yan ho magandang balita ho. Ha? Pilipino. Pulso ng Pilipino. Batas naman ho. Kontra ho sa scam. Inihahanda na sa malaking kapulungan ng Kongreso ang batas na pagpapatigil sa mga scam at spam message, tawag at maging sa email. Ito ay matapos na maipasa sa ikatlong pagbasa ng House Bill Numbers 9608 o ang proposed no call, no text, and no email registration system. Ayun. Sa botong 209 na pabor, sa ilalim ng panukala, mahigpit na iingatan ang privacy ng isang individual at ipagbabawal na ang mga promotional message at solicitation sa mga taong ayaw makatanggap nito. Matapos makakuha ng 209 na botong pabor sa pagpasa ng nasabing batas, hihikayatin din itong mas responsible ang mga kumpanya sa pagpapadala ng mga mensahe. Pulso ng Pilipino. Kasama rin sa panukala na kakailanganin na ang pagpayag ng isang subscriber bago maaring makapagpadala ng mga commercial and promotional advertisement at post message. Ayun. Kasi basta na lang, di ba? Ayon pa sa balita, maaari namang itong kansilahin anumang oras ng subscriber. Magmumulta ng hindi bababa sa 50,000 peso at hindi nilalampas sa 100,000 peso naman ang mapapatunayang lalabag dito sa oras ng pagpapatupad na. Kasi makikita ho ninyo, kahit naman sa Facebook, manonood ka na kay Idol Rapi Tulfo. Hindi pa nangangalahati isisingitan ng yun, kasama wari yun. Yung mga ibang mensahe na hindi mo naman nabubuksan mo na lang. Tapos may mga kung ano-ano pa. So, kung ito, medyo mababawasan. Tama itong batas ito. Mababawasan ho kahit papano. Mababawasan ho kahit papano ito pong mga scammer at saka yung mga hindi ka nais-nais. Hindi ka nais-nais na dumadaan ho sa internet. Ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pulso ng Patuloy naman na naglalabas ng mataas na level ng sulfur dioxide ang Bulkang Taal dahilan ng presensya ng volcanic smog sa paligid nito ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs. Sa bulletin ng PhilVolcs, tinatayang nasa 8,577 metric ton ang inilabas na sulfur dioxide ng bulkan. Nabuga ito ng plums na aabot sa 3,000 metro ang taas sa deklarasyon ng Timog Kanluran. Patuloy naman ang pagtaas ng volcanic fluid sa main crater nito. Nagtatala rin ng 20 o 42 volcanic earthquake kung saan
Anim ang volcanic tremor na tumatagal ng 2 minuto habang 36 ang low frequency volcanic earthquakes. Mananatiling nakataas ang alert level 2 sa bulkang kaya't bawal pa rin ang pagpunta sa permanent danger zone Pulso ng at pamamangka sa lawa. Ayan, yun ho yung mga babala. Pinaalerto pa rin ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan na malapit sa bulkan. pulso Yan ho yung kwan ngayon. Eto pa. ng Pilipino. Pulso ng Pilipino. Pinalilimitahan ng Medical Coalition Vaccine Solidarity Movement sa media ang mga panayam sa mga eksperto tungkol o ukol sa bakuna kontra coronavirus disease. Pulso Bakit? ng Pilipino. Ayon ho mga kababayan sa kanilang lingwahe, there are only limited field of specializations that are allowed to speak about the vaccination and national media. And the DOH and WHO should endorse experts from this field before the grant any media interview ayon sa BSM. Nila ang ayon sa kanila, ang misinformation at ang anti-vaxxers ay nagiging sanhi ng pag-aalinlangan ng publiko sa bakuna. Pulso ng Ayon sa grupo, maglalabas sila ng listahan ng mga eksperto na maaring makapanayam. We will define once and for all what constitutes an expert in a specific field like vaccination. We will also arrange for vaccine education camps for the media for help them understand the true science behind vaccine from the leading expert. pulso ng Pilipino. Kinundina rin ng BSM ang mga healthcare professional na maghahatid ng takot sa publiko sa papakalat ng information laban sa bakuna. To put in simply, you cannot call yourself a doctor or our medical expert if you an anti-vaxxers. There is no room in the medical field for people who question the validity and the scientifically proven positive effect of the vaccine ng grupo. Binalaan din ng mga ito ang mga hindi eksperto na patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa COVID vaccine. ng Pilipino. These people are not only anti-vaxxers but they are also anti-life and anti-poor. Vaccination is the only scientifically proven method to protect the poorest of the poorest, and they are depriving them of this essential medical need, punto ng grupo. Ayon pa sa kanila, consequently being an anti-vaxxer that this time is tantamount to criminality. Ayun, sinabi rin ng grupo na ang pamumulitika rin ang isa sa mga dahilan pagbawal. Pamumulitika dahilan sa pagkawala ng kumpiyansa sa publiko sa bakuna. Ito yung sunod-sunod na mga may nagsasabing doktor na talagang sinasabi may mga namamatay. Pinagbabawalan nila to. Hindi lahat ay bawal na. Pulso ng Pilipino. Pulso Bawal ka na magtanong kung anong sabihin ng gobyerno. Tanggap ka na lang tanggap. ng Pilipino. Robot na tayo niyan. Ng Pilipino. Dito po nagtatapos ang palatuntunang Pulso ng Pilipino sa MIB4. Palatuntunang pinakinggan ninyo noon, pinakinggan kahapon, at pinakikinggan ngayon.